Magalak sa Loreto. Kung may review section ang Holy House of Loreto sa Airbnb, just in case nasa Airbnb ang House of Loreto, marahil laging 5 stars ang rating ng sino mang mag-o-occupy sa lugar na ito. At marahil ilan sa mababasa nating mga comments ay, this place is very clean. This place is very holy. Napakabait at accommodating ng host. Tunay na napakaganda ng tahanan ni Maria dahil ayon nga sa tema ng kapistahang ating pinaghahandaan, tahanan ito ng pag-asa. Mga kapatid, when we speak of Loreto, we speak of a home, the Holy House. I'm sure most of us are familiar, where the Word became flesh, where grace took root, where hope was cradled. Kahit magandang pagnilayan natin ngayong 3 araw ng ating paghahanda sa nalalapit na kapistahan, paano nagiging tahanan ng pag-asa ang tahanan ni Maria? What makes the Holy House of Mary a house of hope? Let me offer 3 insights, 3 mumunting pagninilay kung paano ang tahanan ni Maria ay tahanan ng pag-asa. At kung paano ang tahanan ni Maria ay paanyaya rin sa atin upang maging tahanan din tayo ng pag-asa. Because the house, the Holy House of Mary, will not make sense if it will not invite us to be holy houses of God as well. Unang-una mga kapatid, ang tahanan ni Maria ay tahanan ng pagtanggap. A home is first a place of welcome. Sa unang pagbasa sa pangitahin ni Propeta Isaías, God sets a great banquet. Naghanda ng piging ang Panginoon. Nag-uumapaw, tiyak ang pagkain, masasarap ang pagkain at inumin. Overflowing abundance in the home of the Father. The Lord prepares a feast where all are welcome, especially the weary and the broken-hearted. At sa Ebanghelyo, Jesus welcomes the crowds. Paano niya tinanggap ang mga tao? Pinagaling ang mga may sakit, nakalakad ang mga pilay, nakakita ang mga bulag, pinakain ang mga nagugutom. Hope begins where there is welcome. Ang pag-asa ay nananahan kapag may bukas na pagtanggap. Mary's home in Nazareth and later in Loreto was a home that received. Tinanggap ni Maria ang mensahe ng anghel. Tinanggap at inaruga ni Maria ang salitang nagkatawang tao. Tayo naman ngayon ay kanyang tinatanggap dito sa kanyang tahanan, anuman ang ating kalagayan, anumang sandali tayo lumapit. Mga kapatid, kung gusto nating maging tahanan ng pag-asa, we must first learn to receive. Receive God's grace.
receive the cross, receive others, even those who are difficult to accept, much more to love. Receive even the moments that are difficult to understand. Bawat puso natin ay inaanyayahang maging tahanan ng pag-asa. At ito'y nagsisimula kung bukas tayo sa pagtanggap ng pagkilos at pagdating ng Diyos sa ating buhay. That is the first way for us to be a home of hope. Maging tahanan dapat ng pagtanggap. Ikalawa, Mary's home is a home of hope dahil ang tahanan ni Maria ay tahanan ng paninindigan. A true home does not only welcome, it stands firm. Sabi ni Isaías sa unang pagbasa, papawiin ng Panginoong Diyos ang mga luha sa lahat ng mukha. This is a promise we cling to, especially when life becomes messy, uncertain, or painful. Wala naman tayong ibang pinanghahawakan, kundi ang katotohanan kung paanong naging kasama natin ang Diyos nang dumating si Jesus sa pamamagitan ni Maria, kasama pa rin natin siya sa pagharap natin sa anumang hamon ng buhay. In the gospel, the crowd had been following Jesus for 3 days. 3 araw nang sumusunod kay Jesus. Pagod, gutom, malayo sa bayan. Walang katiyakan kung saan kukuha ng maipapakain sa libu-libong sumunod kay Jesus. But it is important to note that the crowd stayed, nanatili. They stood their ground amidst hunger, amidst uncertainty, amidst the difficult weather, most probably. And because they did, they witnessed a miracle. Sa kanilang paninindigang manatili sa gitna ng gutom at pagod, nagkaroon sila ng pagkakataong mabusog. Nagkaroon ng pagkakataong gumaling ang mga may sakit. Nagkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang buhay na pag-ibig ng Diyos. Nanindigan sila at nanatili. Mary's home was a home that stood firm. Mary stood at the Annunciation kahit hindi niya alam ang mga nangyayari at mangyayari. She stood at Bethlehem kahit walang lugar para sa kanila. And she stood at Calvary kahit sinasaksak ang kanyang puso sa nakikitang anak na nagdurusa. Tonight, my dear friends, Mary also invites us. Tumindig ka. Stand firm in faith. Even if you do not understand, even if there is delay in your prayers, even if there is darkness in your life, because God often performs His greatest miracles, not in comfort, but in moments of endurance, in patience, in perseverance. Ang kalagayan ng ating bansa ay tumatawag sa atin para manindigan sa katotohanan, sa hustisya, sa pananagutan. Bawat isa sa atin ay inaanyayahang maging tahanan ng pag-asa. At ito'y magiging ganap kung matututo tayong manindigan sa kabila ng kawalang katiyakan, basta't alam nating kabutihan ang ating pinapanigan. For us, my dear friends, to become home of hope like Mary,
kailangang maging tahanan ng ating puso ng paninindigan. And thirdly, ang tahanan ni Maria ay tahanan ng pag-asa dahil ito'y tahanan ng misyon. A home of hope is never closed in on itself. Literally, Mary's home in Loreto traveled, lumipat across nations, becoming a sign that the gospel crosses borders, comfort zones, and fears. In the gospel, the disciples wanted to send the crowd away. Gusto na nilang pauwiin ang mga tao. Pero ang sabi ni Jesus, ako'y nahahabag sa kanila, ayoko silang pauwiin, at baka sila'y himatayin. Gawan nyo ng paraan para pakainin natin sila. Parang sinasabi ni Jesus, they are here because they have hope. We must do something about it. Kailangang may gawin tayo. Mga kapatid, hope is not passive waiting. Hope is mission, an active participation in God's work of redemption. At upang manahan ng pag-asa, kailangang kumilos ng sama-sama, tumawid mula sa sarili patungo sa kapwa. To be a home of hope is to cross over. Tumawid from comfort to compassion. Tumawid from ako lang to tayo lahat dapat. Tumawid from prayers to concrete acts of mercy. Tumawid from devotion to mission. Katulad ng nangyari sa Ebanghelyo, sa gitna ng mga hamong kinakaharap natin sa buhay, kumilos tayo, tumawid at akayin natin ang ating kapwa sa paanan ni Jesus. Sa masalimuot na kalagayan ng ating lipunan, huwag nating hintayin dumating ang pagbabago. Kumilos tayo at akayin ang ating bayan patungo kay Kristo. Ang sakit ng korupsyon, ang kagutuman sa hustisya, ang pagkabulag sa katotohanan, ang pagkapilay sa kawalang pakialam, lahat ng ito ay unti-unting magkakaroon ng solusyon at tugon kung tayo'y kikilos ng may pag-asa at pagtitiwala. Walang mangyayari kung maghihintay lamang tayo ng himala. Mga kapatid, si Maria ang unang nagturo sa atin ng kahulugan ng Adbyento. Hindi yung paghihintay na nakatunganga, kundi paghihintay na may aktibong ginagawa. Tumatayo, humahakbang, kumikilos kasama ng Diyos. Hindi ba si San Francisco Javier na misyonerong at paring ating ginugunita ay ganito rin ang naging buhay? Hindi na natili sa isang komportableng lugar, kundi tumawid at tumugon sa tawag ng misyon. Mga kapatid, katulad ni Maria, bawat isa sa atin ay inaanyayahang maging tahanan ng pag-asa. At ito'y nagiging totoo at ganap kung nagiging buhay ang misyon sa ating mga palad. Inaanyayahan tayong maging tahanan ng pag-asa at ito'y nagiging ganap kung nagiging buhay at dumadaloy ang misyon sa ating mga palad. Ang tahanan ni Maria ay tahanan ng pag-asa dahil ito'y tahanan ng misyon. Mga kapatid, sa paghahanda natin sa darating na kapistahan,
Sa paglalakbay natin ngayong Adbyento, ipagdiwang natin ang karangalang maging mga anak ni Maria, ang Birhen ng Loreto. Pero mas magandang ipagdiwang natin ang paanyaya na maging tahanan din tayo ng pag-asa. If we let Mary lead us, our hearts, our homes, our communities can become Loreto. A home that receives, a home that stands in faith, and a home that crosses into mission. Tahanan ng pagtanggap, tahanan ng paninindigan, tahanan ng misyon. Pagtanggap, paninindigan, pagmimisyon. Tatlong paanyaya ng mahal na Birhen ng Loreto. 3 ways to live the hope that God desires for us. Idalangin natin mga kapatid sa ating pagdiriwang na ito that like Mary, we may become a home of hope for others. Nang sa gayon, buong ganap nating maipapahayag, magalak sa Loreto. Amen.